Teresa. Palapakin naman. Okay? No, Tere, saan bansa ka nag-work before? Before nag-work ako 7 years sa Japan and then yung last ko 6 years sa Kuwait. Wow, sa Kuwait. Yes po. Alam niyo po, na-meet ko siya, nakaraan lang, plano niya bumalik na sa Kuwait. Pero yung nakita niya opportunity ito, ang lakas ng loob niya, hindi na siya bumalik. At Tere, kinikilabutan ako. Bakit hindi ka na bumalik sa Kuwait? Nung nakita ko yung magandang opportunity dito sa AIM Global, nag-decide agad ako na mag-join agad dahil ayoko umiyak. Sige, okay. Labas mo lang. May mga OFWs na ano dyan. Oo, sige, okay lang. Isang OFW kasi napakahirap na mawalay ka sa mga anak mo. Ilang taon kang magtitiis para lang maibigay yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Ang hirap na sa ilang taon na nawalay sa akin yung mga anak ko, yung panganay ko, sobrang lumayo na yung loob sa akin until now. Kaya nung nakita ko tong opportunity na to, may isang taong kinausap ako at yun ay si Mentor Boy at Dadugdog. In-encourage po niya ako. In-encourage niya ako na wag na akong bumalik para yung sa bunso kong anak, kung ano yung nangyari sa panganay ko na lumayo yung loob niya sa akin up to now, na hindi na mangyayari sa bunso kong anak. Kaya nag-decide ako na mag-join agad dito para matulungan ko rin yung pamilya ko at the same time, makasama ko po ang aking anak. Walang pa kayo naman. Oh! Walang pa kayo naman. Din, kapag pamilya pinag-usapan na. Tere, matanong ko lang, ilang accounts kinuha niyo, nakita niyo yung opportunity? 31 accounts. Grabe! Ito, Tere. Ito na. Yung 31 accounts ka, yung ginawang business, sa unang araw mo, magkano kinita mo? 60,000. Pakiulit nga! 60,000! Grabe! Wala pa pala pakyan. Grabe! Sa Kuwait, hindi ko kikitain po ng isang araw lang. Yung 60,000 na yan, pagpapaguran ko po yan ng isang buwan. Isang buwan na hindi ka magpapahinga ng isang buwan din po. Kahit may sakit ka, kailangan mong tumayo, kailangan mo magtrabaho dahil walang papalit sa'yo sa pinagtatrabuhan. Isa po akong cashier sa Burger King po sa Kuwait. Yun po. Grabe. Pinatahimik mo yung crowd! Wala pa naman sa Ate Teresa! Thank you po. Grabe, nagsisimula pa lang po siya. So, 60,000 in one day. So, advice na lang sa mga kapwa natin OFW o mga breadwinners nandito. Ano mga advice mo sa Sa kanila? mga OFW, sa mga kasamahan ko po dyan sa Kuwait na hanggang ngayon nandyan pa rin, na nagtatrabaho pa rin, na nakikingamuhan pa rin po hanggang ngayon. Please lang po, gumawa po kayo ng isang desisyon. Gumawa po kayo ng isang bagay na pwedeng makatulong sa inyo pagdating ng panahon. Mga OFW, hindi po habang buhay, malakas po kayo. Hindi po habang buhay, hindi niyo pinapasabi yung mga anak niyo. Kailangan po mag-desisyon na kayo para pag-uwi niyo ng Pilipinas, makasara niyo na po yung mga anak niyo. Pag may isang opportunity na ibinigay sa iyo ang Panginoon, i-grab mo yan. Huwag mong i-scam yan. Ako, ginagawa ko tong negosyo para makatulong ko sa pamilya ko. At the same time, makatulong din po ako sa ibang tao, sa mga kaibigan ko rin po na gustong mabago rin po yung kanilang buhay. Kaya please lang po sa inyo, mga OFW dyan, wag lang po kayong makontento sa sahod nyo. Gumawa po kayo ng isa pang tawag dito,
income, isa pang pagkakakitaan nyo para pag umuwi kayo ng Pilipinas, meron po kayong extra income na makukuha po. At doon yun, makukuha nyo na po yun dito sa AIM Global po. Maraming salamat. Thank you! Wala pa kayo naman sa Teresa! Grabe! Kinikilabutan ako. Grabe, no? Kung araw-araw makarinig ka ng mga kwento, kahit kumikita ka ng malaki, sisipagin ka ba i-share yung magandang opportunity na nagpabuo ng isang pamilya? Di ba? Yun ang mga parang hindi kaya bayan ng pera. Baka inisip puro pera para no. There are more things more valuable than money, which is our family, our time for them. So, para sa akin, hindi tayo pabata. Sinabi, hindi tayo pabata. Tumatanda po tayo. Kahit ang mga magulang nyo rin natin, hindi rin sila habang buhay nandito sa mundo. Ang pinamasakit na sa ibang bansa ka, pero nawala sila, wala ka sa tabi nila. Parang nakakulong ka rin pala sa kulungan. Diba? Graduation ng anak mo, wala ka. Na mismo yung napakahalagang araw ng buhay niya sa taon na yun. Wala ka. Hindi natin magagawa kasi dahil sa pera. Pero kung may opportunity naman na pwede ka kumita na kasing laki o mas malaki pa sa kinikita ng boss mo, i-grab mo. Dahil hindi tao ang nag-share sa iyo ng opportunity, Diyos ang nag-share nito para baguhin yung buhay mo. Palaparin naman si God. And may video ko na papakita sa inyo. Okay lang ba? Grabe, iyakin talaga. So, okay, ano na, pagkain naman natin. Okay lang ba? So, sino talaga dito na nararamdaman niya talaga na dito? Magbabago ang buhay. Taas sa kamay! Yan! Palapak na malakas! Okay, may papanood akong video sa inyo. Ito yung mga taong nag-decide din mag-31 accounts, di lang si Ate Teresa. So, iba pa sa grupo ni Ariel. Gusto ko rin magawa ng video yung grupo mo. Ito yung mga taong ginawa ng parang 31 accounts, 31 accounts in a matter of few months. Kung ilang taon, ito kinita nila. Tapos sa dulo, may papanood din ako na tao na ginawa yung company, yung opportunity to, kasi yung Max Orbis bago pa lang to. Yung OVI, pati yung Max Orbis, kaka-launch lang yan. Yung 33, ano yung kaka-launch lang yan? Yung 399 na yan. Kaka-launch lang yan. So bago lang yan. So malupit, may papanood ako sa inyong tao na na-hit niya yung get for ng company sa unang buwan niya. So watch this video. Dating OFW from Taiwan na nakita ang online platform ng High Society through Facebook, sinubukan at sa loob ng isang taon, kumita po ako ng Wow! Palakpakan naman! Kaya sa lahat ng mga kapwa OFW ko na gustong-gusto na makapag-for good sa Pilipinas para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, this is the right system na pwede nyo rin subukan na tulad ko, sinubukan ko lang din. Kaya wag na po kayong mag-iisip o magdududa sa negosyong sobrang ganda at gamit lang yung mga cellphones ninyo. Hi, I'm Camilo Salvador at dati ako Assistant Store Manager ng isa sa pinakamalaking retail store dito sa Pilipinas. And may nag-share sa akin ng napakagandang opportunity dito sa Pilipinas na kung saan pwede kang kumita sa Facebook gamit lang ang cellphone mo. At yun nga, sinubukan ko, grinab ko at ngayon, eto ang kinita ko. Halika, silipin natin. Yan ang pangalan ko. Yun! Yan, ang advice ko sa mga empleyado na kagaya ko, manager naman, supervisor naman, guys, ito na yung opportunity na hinahanap natin kasi alam natin sa pagiging empleyado, hindi naman tayo mag-get kundi yung boss natin. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo to. Nung ginawan ko ng paraan, yung 15 accounts na pinangutang ko pa, ito po ang bumalik sa akin at ito yung naging resulta. Tingnan niyo po. Hindi ko kikitain sa abroad to. 12 billion! Kikitain. Sabi ni Balita rin natin. Hindi ko kikitain to.
Pero pinakamaganda nito, yung nag-decide ako, ito yung resulta, at hindi ko na kailangan bumalik sa abroad. Hindi ko na kailangan iwan yung pamilya ko. Tama eh. Yung computer shop owner, pero dahil sa negosyo ito, sa online business na to, isinala ko yung computer shop ko. Pero ito naman yung ginita ko, doing this online business.